Good morning everyone! Welcome back to our channel. Ito, for today, tayo ay mag-general cleaning. Nakita niyo pa yung nasa likod ko. Yan ang ating lilinisin for today. At itong lanay, sobrang alikabok kasi merong nag-construction sa ating kapitbahay. So, lilinisin natin. Okay, so, see you later guys. Papakita ko sa inyo ang ating lilinisin. Sobrang alikabok. Kasi yung kapitbahay natin ay nagpapagawa ng bahay. Tignan mo, parang tayo yung nagpa-construction. Grabe, ayan. Nampisahan ko na siyang linisin. Ayan. Ito yung ating storage area. Nawalisan ko na. Sobrang alikabok pa rin yan. In-stop ko muna para humupa yung alikabok. Kanina very, dusty. Nagliliparan yung mga maliliit as in, yung mga sobrang pipino, parang pulbos na mga dust. Ayan pa yung mga pupunasan natin, no? Kita nyo, para tayong nagpa-construction dito. So, lilinisin natin ito. After kong magwalis, ayan, pinunasan ko na po ang ating mga container po dyan. Dahil sa sobrang alikabok, kung nakita nyo naman, para talaga siyang pulbos. Nag-face mask na rin po ako dyan para maiwasan nating masinghot ang mga alikabok at sinarado ko po talaga ang buong bahay para hindi rin makapasok sa loob ang alikabok. Nag-prepare na rin ako ng isang timba ng tubig at saka yung basang-basahan para po yun ang ipinampunas ko sa mga containers para matanggal ang mga nadikit na alikabok. Ayan, chinecheck ko na rin ang laman ng container dahil wala po itong label. Ayan, nakita ko yung mga hinahanap kong mga gamit, nandito lang pala. After ko na mapunasan itong isang container, ayan, inakyat ko na po dyan sa may lagayan para po maihiwalay siya sa mga maalikabok pang mga containers. Kasi ang hirap pong magpunas at saka napakabigat po ng container na yan. Ewan ko ba, puro baka lang nasa loob. Tinatansya ko pa nga kung paano ko ayusin ang mga containers na to. Dahil nga mabigat siya at kung kailangan ko yung laman, at least makikita ko kaagad. Ayan, sumunod ko namang pinunasan ang pangalawang container. Ito medyo magaan-gaan. At ganun din, sobrang alikabok. Tinandaanan ko nga yung mga laman ng mga containers na to. Gusto ko siya lagyan ng label. Kaya lang wala pala akong masking tape. Kaya bibili pa ako ng masking tape at malagyan ko sila ng label. Para at least hindi na ako mahirapan sa paghahanap at pagbubuhat in case na may hanapin ako mga bagay-bagay na nakalagay rito. Dito sa container na ito pala nakalagay yung aming mga exercise material. Ayan, yan yung pang massage, ano ba ito? Yung exercise mat. Andyan pa yung mga pampunas ko ng mga sapatos, tinanggal ko na. At least nakita ko na yung hinahanap ko. Ayan, di ba? Napakagaan lang niya. So, natapos ko na yung pangalawang container. Ito naman tayo sa pangatlong container. Ayan, pinupunasan ko ng maigi kasi ewan ko ba bakit talaga nakasuot ang mga alikabok na ito. Sobrang ninipis, parang mga pulbos talaga siya. So, kailangan talaga siyang punasan para po matanggal yung mga alikabok. Mabilis ko lang din naman napunasan tong pangatlong container at magaan lang din ito dahil ang mga laman lang nito ay mga laptop bag at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na pang electronics. At nakita ko rin dyan yung cover ng remote na nabili ko nung nakaraan. Ayun, kaya tinanggal ko na rin para magamit ko at malagyan ko ng cover yung mga remote control. After ko nga ito mapunasan na maigi, ayan, sinisipat-sipat ko pa kung saan pa ang may alikabok para matanggal na natin. Para hindi na siya ulit mag-pile up. Ayan, binuhat ko na siya. Pabalik dun sa ating lagayan. Isinunod ko naman itong sako bag. Ang laman po pala nitong sako bag ay yung aking mga bags din. Mga office bag, mga traveling bag. Ayan, pinunasan ko rin sila. Diyan ko lang sila nilalagay sa gilid dahil pag kailangan ko, madali ko rin silang makita. Ayan, sinecheck ko kung pumasok din ang alikabok sa loob. Buti na lang hindi.
So, secured naman siya. Wala rin siyang butas. So, madali ko lang siyang napunasan. Isinunod ko naman tong upuan. Nilabas ko na pala yung upuan. Dati nakalagay yan dun sa likod. Nilabas ko na para may magamit din. Pinunasan ko rin siya ng basang-basahan. Ayan, bawat sulok ng upuan na yan, pinunasan ko rin. Medyo marupok na nga yung upuan na yan. Yan na lang ang natira sa dining set na nabili ko. Yung kanyang lamesa, nabiyak sa gitna. Tinapon na. At yung ibang mga upuan din na itapon na. So, yan na lang ang natira. Ayan, isinunod ko naman yung ating mga laundry basket. At pinagpag ko ang aking market shoes. Nakita ko rin yung isang hanger at yung net na pang laundry, kaya kinuha ko na rin at lalagay sa may labahan. At pagkatapos ko nga pong linisin yan, nilinis ko naman yung mga sako na nakalagay din dun sa isang laundry basket. Lahat yan isa-isa ko talagang pinunasan dahil wala talagang pinalagpas ang alikabok. As in, lahat kung saan pwedeng magsusuot ang alikabok na yan. Talaga namang puro alikabok tayo. After nga ako magpunas, ayan, nagmap naman ako sa sahig dahil para po nagputik na sa alikabok po. Dahil nabasa nga po yung ating mga containers kanina, ayan. At ako naman ay nagmap sa sahig para at least malinis na rin po ang buong lanay area. Ayan, isa-isa ko po silang minap at ibinalik po sa kanilang mga tamang lagayan. Pinunasan ko rin po yung likod ng pintuan dyan dahil alam ko nadikit din yung mga alikabok dyan. So, sinaga ko po talaga ang pagpupunas ng mga panahon na yan. Mga araw na yan talaga nag-general cleaning ako dahil hindi ko na kaya yung tindi ng alikabok. At tinuloy ko na yan ang pagmamap ng buong sahig ng lanay area. Hindi rin nakaligtas sa akin yung mga pasamano ng mga bintana at yung mga salamin ng bintana. Talagang pinunasan ko yan dahil nga ayokong nagsisiksik yung mga alikabok at masisinghot ko. Sobrang init pa naman. Yan yung nagkakasakit tayo dahil dyan sa mga maliliit na alikabok na yan. Pagkatapos ko magmap ng sahig, ayan, inayos ko na yung mga containers sa ating storage area. Buti na lang magagaan lang yung dalawang container. Kaya pinailalim ko na yung mabigat. At pinwesto ko na doon yung mga dapat ipwesto. Yung jumping rope nilagay ko na doon sa lagayan ng ating exercise materials. Inalisan ko na rin yung mga nagkalat na mga pagkain ng aso. Nakita nyo naman, pinanood ako ng aking mama kukulit na mga junakis, na mga babalbon na apat ang mga paa, mga aso ko talagang mga yan. Sobrang love ko sila. Natapos na nating ayusin ang ating storage area. Ayan, hindi na siya maalikabok. At nakapag-map na tayo dito sa lanay. Na-map na po yan. Na-dry na rin. Nandito ang ating mga chikiting patrols. And kailangan nating i-floor wax para kumita ang itsura. Floor wax na po tayo. Ayan, sino po ang nakaka-relate niyan sa pagpo-floor wax? Siguro yung mga tulad kong batang 90s pababa. Ayan, nakaka-relate pa tayo. Yung mga bata ngayon hindi na alam kung ano ba ang floor wax. Yan po, nilagyan ko nga po yan ng floor wax para medyo kumintab-kintab naman yung floor dahil nga medyo nawawala na po yung kintab nung kanyang pintura. Pintura lang po yung nilagay namin dyan na pang flooring. Dahil sa mga parating pinupunasan, dahil nga sa ating mga alaga, dyan po sila nag-i-stay. So, araw-araw, halos araw-araw huminamap natin yan na may disinfectant, kaya medyo pumupusyaw na po yung kulay niya at naisip kong maglagay ng floor wax para naman po kumintab-kintab at mapanatili yung kanyang kulay. Kung mapapansin nyo, mayat maya rin po akong nagmamap dahil nga ihi ng ihi itong si Doc, itong aking black na dog, siya ang daddy. At ayan, kaya tayo nagkakaroon ng advertisement sa pag-floor wax.
Hindi talaga mapakalitong si Doc. Ayan, umihina naman sa wall. At ayan, paikot-ikot. At alam na kung ano ang gagawin niya. Ay nako, nagpoop pa talaga siya. At hindi ko pa napansin dyan dahil busy ako sa pagfo-floor wax. Ayan, nakita ko rin sa wakas. Ayan, at binalis ko muna. At tong si Doc talaga, minap ko na rin. Hindi ko napansin nakapag-wiwi na pala siya dyan. Hindi ko nawiwi yung area niya. At yan, pagpatuloy ko ang pagmamapat dahil sa sakit ng aking balakang, ginamit ko na ang aking paa. Salit-salit lang din yan para matapos ko ang aking paglilinis dito sa Lanay. Tapos na tayo naglinis dito sa Lanay. Ayan na siya. Medyo maaliwalas na. Susunod ko tong mga doggy next few days. Ayan yung ating coffee table. Nakatiklop talaga siya kasi wala namang pang gumagamit. Pero pag may bisita tayo, nakaset po yan. Ayan, medyo makintab na ang ating floor dahil sa tayo ay nag-floor wax. So that's it, Pansit guys. Hope you like my video. Please like and subscribe. Until next time, until next video. Bye-bye!